Sige. So, ngayon po mga kapatid, maganda po yung katanungan nung isang kabataan, Brother Johnson, kasi concerned siya. Theology Ayan, student. isang theology student. Ano po? So yung kanyang tanong ay may kinalaman doon sa ano ba yung kasalanan? Yun bang ating nature ay kasama ba doon sa definition ng sin na binabanggit sa atin ng Bible? O talaga ba, ano lang, acts lang talaga, gawa lang talaga? Kasi marami pong nagtuturo ngayon na ang kasalanan ay na yung ating pong sinful nature ay hindi siya kasalanan to the point na ang kanilang paniniwala ay walang sinful nature. Ano po? At meron po tayong makikita na mga patunay dyan. Ano po? Na yan talaga yung kanilang pinaniniwalaan. Pero una sa lahat, ay gusto ko pong ipakita sa inyo na maging kay Ellen G. White, hindi lamang po yung kadakilaan ng kasalanan ang bumubuo ng kasalanan. Tingnan niyo po ito sa kanyang sulat. Ipapakita ko po sa inyo. Sabi ni Ellen White, dito sa MB, page 51, paragraph 3, sabi rito, "It is not the greatness of the act of disobedience that constitutes sin." Pansinin niyo po yung naka-highlight na kulay yellow dyan po sa inyong screen. Sabi dyan, sabi ni Ellen White, hindi lamang daw yung kadakilaan ng disobedience, ng paglabag, ang bumubuo sa kasalanan. So dito pa lang, mag-isip na tayo. Kapag sinabi nila, o sinabi ng ilan, na ang kasalanan ay merely act of disobedience, bakit binabanggit ni Ellen White mismo na it is not the greatness of the act of disobedience that constitutes sin? Diyan pa lamang dapat ay mapag-isipan na nating maigi. Bagkus ang sabi niya, but the fact of variance from God's express will in the least particular, for this shows that there is yet communion between the soul and sin. The heart is divided in its service. There is a virtual denial of God, a rebellion against the laws of His government. So makikita natin dito na kahit sa puso, meron ng pagre-rebelde laban sa kautusan ng Diyos. At dito, makikita po natin na ang puso ng tao ay nahahati sa paglilingkod sa Kanya. So sa madaling salita, hindi lang po yung acts of disobedience ang definition ng sin. Bagkos, yan po ay isa sa mga definition. Ngayon, meron po akong gustong ipakita pang referensya sa inyo para nang sa ganun ay mas makita natin yung binabanggit ni Ellen White. Halimbawa na lamang dito sa atin pong Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Pansinin niyo pong nakalagay sa atin pong handbook. Sa atin pong handbook, meron po diyang specific na segment na kung saan binabanggit na ang kasalanan ay kalagayan din. Kaya ang title niyan, Sin as a State. Ano po? So dito pa lamang dapat ay tanggapin natin itong referensyang ito sapagkat ito'y galing mismo sa ating iglesia kung paano ba natin tinitignan yung kasalanan. Sabi diyan, no? The biblical concept of sin further portrays its complexity by describing it as a state. So ang sa view ng Seventh-day Adventist, ang kasalanan ay dinidescribe din bilang kalagayan. Sin not only pervades the whole person, but it takes abode in the human heart. So ang kasalanan na yun daw, nananahan din sa puso. Kaya mamaya gagamitin natin yung Romans chapter 7 verse 20 para mas maunawaan natin. Sabi pa dyan, like an enemy who invades a country and becomes its occupying power, sin has taken over the human mind and body to become the ruling power. That takeover is so complete, the depravity is so total that nothing good dwells within a sinner. Ano pa? Sabi pa sa ating handbook, thus, Paul shows that sin is not simply an act of moral failure or even an abnormal force. Sin is a demonic power that invades the human heart and reigns there. It becomes the controlling power of the thoughts, emotions, and actions of the individual. Paul uses expressions such flesh and the law of sin to indicate that sin is a state with its seat in the human heart, and from there, it controls the outward activities of individual. So kita po natin, maging yung ating Handbook of Seventh-day Adventist Theology, ay ipinapakita na ang kasalanan ay kalagayan din. State po ito. Sa ibang salita, ito po ay sinful nature. Ngayon,
meron pa akong gustong ipakita ang referensya sa inyo. Ito yung mga talata sa Biblia na makakatulong sa atin para maunawaan natin yung kahulugan ng atin pong sinasabi. Ano po? So, yung mga referensyang ito, makikita po ito sa aklat ng Awit. Yan. Sabi sa aklat ng Awit, 51 verse 5, pansinin niyo po yung pagkakasabi rito. For I was born a sinner. So yung talata mismo ay nagsasabi sa atin, sabi ni David, I was born a sinner. Ang tao pinanganak na makasalanan. Yes, from the moment my mother conceived me, sangayon sa Psalms 51 verse 5. Ano pa ang sabi ng Psalms 58 verse 3? These wicked people are born sinners. Ano daw? Yung mga taong ito na makasalanan, na masasama, pinanganak na makasalanan. Even from birth, they have lied and gone their own way. Kahit nga lang daw pagkapanganak nila sabi ng talata, they have lied. Ano po? Ano ang sabi ni Ellen G. White? Ang sabi ni Ellen G. White, sa Bible Commentary Volume 5, sabi diyan, Adam's sin definitely caused his posterity to be born with inherent propensities of disobedience. So diyan pa lamang makikita na natin na ang tao po may kalagayan. Anong kalagayan? Kalagayang makasalanan. Sinful nature. Ano po? Kaya doon sa ating handbook, ipinapakita sa atin na yung ating kalagayan ay makasalanan. Ano po? Dito nalilito yung marami. Kasi para sa kanila, pag sinabi na yung ating nature ay makasalanan, akala nila ito ay equivalent na sa act of sinning. Hindi po magkaiba pong bagay yon. Ipinapakita lamang sa atin na ang tao mismo, nung nagkasala si Adan at si Eva, tayo po ay naging corrupted na. Ang ating bent sa kasalanan na. Yung ating pagkiling ay sa paggawa na ng mali. Meron pa nga akong gustong ipakita sa atin, mga kapatid. Gusto kong ipag-aralan natin itong talatang ito. Pansinin niyo po itong sa Romans chapter 5, verse 18 to 19. Kasi marami ang nalilito sa talatang ito. Sabi kasi rito, therefore, as through one man's offense, pansinin niyo po iisang offense lang, sa isang tao lang, kay Adan, judgment came to all men. Ano daw? Yung hatol dumating sa lahat ng tao dahil sa offense ng isang tao. Resulting in condemnation. Ano ang nangyari sa mga tao na nahatulan? Na-condemn. Dahil saan? Dahil kanino? Dahil sa kasalanan ng isa. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. So dito sa may bantang baba ng verse 8, makikita naman natin na dahil naman sa pagsunod ng isa, ito po yung second Adam, si Jesus Christ po ito. Yung regalo ay nagresulta ng justification sa lahat. Ano po? Pero maliwanag dito na hindi po ito automatic kasi sinasabi nila kung ang lahat ay naging na-condemn at hinatulan dahil sa kasalanan ni Adan, di ibig sabihin lahat ba ay naging righteous na dahil dito? Hindi pa yung ganon kasi verse 19, tingnan natin. For as by one man's disobedience, many were made sinners. Dahil sa kasalanan ng isa, dahil sa kanyang disobedience, marami ang naging makasalanan. Ano po? Also, by one man's obedience, many will be made righteous. So sabi nung isa, sabi nung tanong sa akin, dapat yan, lahat pala ay righteous na. Kung ang ibig sabihin dyan ng all at many ay pareho, pareho sila ng kahulugan, napatukoy ito, pang universal ito. Actually po mali, kasi dito, sabi rito, many will be made righteous. Magiging magiging matuwid. So kailan sila magiging matuwid? Pag nanampalataya. Ito ang gusto nating ipunto. Ang kaligtasan, ang righteousness, ang justification, available sa lahat. Para sa lahat ng tao yan. Pero magiging epektibo lamang yan kung ang isang tao ay mananampalataya. At gusto kong balikan yung talata. Pansinin nyo many were made sinners. Marami ang naging or ginawang makasalanan dahil sa kasalanan ni Adan. So dito makikita na natin na ang tao, dahil sa kasalanan ng isa, naging makasalanan. Anong tinutukoy dito? Wala naman ang committed sin yung iba, yung mga bagong panganak, hindi pa naman sila nakakakommit ng kasalanan. Ibig lamang sabihin nito na yung ating nature ay naging makasalanan.
naging makasalanan yung ating likas. Kaya nga dito, gusto rin natin bigyan ng punto na yung all at yung many dyan, iisa lang po ng kahulugan yan. Ginagamit po yan interchangeably, palitan ng ibig sabihin, universal yung naging resulta ng kasalanan ni Adan, universal din ang result ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, pero magiging epektibo lamang ang gawa ni Jesus kung tatanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Ngayon, tingnan natin yung sinabi ni Ellen White. Sabi ni Ellen White, as a result of Adam's disobedience, every human being is a transgressor of the law, sold under sin. Ano daw? Dahil sa resulta ng kasalanan ni Adam, yung kanyang disobedience, every human being is a transgressor of the law. Ano pa ang sabi ni Mrs. White? But Adam failed to bear the test, and because he revolted against God's law, all his descendants have been sinners. Ano daw? Naging makasalanan yung kanyang descendant. Kaya dito, maliwanag dito mga kaibigan, mga kapatid, na ang nature na ngayon ng tao, naging naging makasalanan. Kaya nga gusto nating ipakita na kahit na yung sanggol, wala pang nagagawang kasalanan, subject na po siya sa kamatayan. Namamatay din. Di ba may mga sanggol na namamatay? Ito po yung resulta ng kasalanan. Pero sasabihin nila, di ibig sabihin ang bata hindi na maliligtas. Alam niyo po, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung kanyang nature. Hindi yung act of disobedience. Kasi yung bata, wala pa naman siyang ginawang paglabag. Wala pa siyang committed sin. Kaya hindi po yun yung tinutukoy dyan. Kaya dito, kaya nga ang sabi sa atin ni Mrs. White, the inheritance of children is that of sin. Yung mana ng mga bata ay ang kasalanan as related to the first Adam. Men received from him nothing but guilt and the sentence of death. Kaya nga, kahit mga bata pa lang, pero nakakaranas na ng kamatayan. At dito, yan yung mga bagay na dapat makita at makonsider po natin. Hindi yung sasabihin natin na lang bigla na walang sinful nature ang tao at ang kasalanan ay act of disobedience lang. Sapagkat maliwanag nga kay Ellen White, maliwanag din sa Biblia na ang kasalanan hindi lang binubuo ng paglabag. Ito rin po ay yung nature ng tao, Brother Johnson.